ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. And if we miss that, then we may not attain our coveted credit rating upgrade that we foresee. Pera natin yan. Inilagay sa PhilHealth. Then, kinuha galing sa PhilHealth. Tapos kung maniningil tayo, Pilipino, ipabalik doon sa PhilHealth, tayo yung magsasuffer. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito lang, katatapos lang mga kababayan ng oral arguments dun sa pagpapatuloy ng oral argument sa Supreme Court patungkol dyan sa PhilHealth mga kababayan. Yung petition na isinumite nila ni Pimentel et al. Mga kababayan, et al. Pimentel and others. Yan. Kasi patungkol dyan sa pag-transfer ng budget ng PhilHealth or pera ng PhilHealth or sinasabi nila ng excess funds mga kababayan. Itong title natin ngayon mga kababayan, hindi na maibabalik yung pera ng PhilHealth. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Tanong natin, maibabalik pa kaya? Ito pakinggan natin mga kababayan kung anong sagot ni Secretary Ralph Recto mga kababayan ng Department of Finance. Okay? Ito. By the way, paki-like and share mga kababayan ng video natin para makita din ng karamihan at malaman nila. Okay? And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. Ito, umpisa na natin mga kababayan. Maiksing video lang ito and then pag-uusapan natin hanggang soli. Stay tuned kayo kasi again, maiksi lang ito. Ito lang parte na ito mga kababayan. Tinanong lang si Senator o si Secretary Ralph Recto mga kababayan kung maibabalik pa ba ang kahapon kung maibabalik pa ba yung pera ng PhilHealth at sa ibang GOCC na kinuna ng pera mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung anong sagot ni Senator Ralph Recto dito. Ito. Secretary Recto. Short lang po. Short lang mga kababayan. Which other GOCC or GOCCs, meaning other than PhilHealth, have remitted their fund balances to the National Treasury pursuant to item 1D of the 2024 GA? And how much was each remittance? Were those remittances already spent? If so, for what purpose? My second last question. If the court were to direct the government to return to PhilHealth and the other GOCCs their respective remittances, can the government comply with such directive? What impact will such ruling have on the financial position of the government? Kindly elaborate. Yes, thank you very much, Associate Justice. There is another GOCC that did remit to the National Treasury, and this is the PDIC, roughly about 104 billion. We could submit to the court the list of projects that that remittance was funded, including the Salary Standardization Law 6 for government employees. Now, having said that, Mr. Bray, I think your last question was, will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes, and what will be what will Yes. happen to the government Yes. after that? Naturally, if the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026. But having said that, assuming if the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. And if we miss that, then we may not attain our coveted credit rating upgrade that we foresee in the next 18 months. Thank you, Secretary. Thank you. Okay, thank you mga kababayan. I think wala. Madam Clerk of Court. Okay, thank you mga kababayan. Diba, sabi ko sa inyo, ang iksi lang mga kababayan. Short lang. Simpleng tanong lang mga kababayan. Simpleng
sagot din ini-expect dyan. Diritsahan lang. Ito, pag-usapan natin mga kababayan. I think napakinggan nyo naman yung sagot ni Senator. Hindi na pala Senator mga kababayan. Secretary of Finance, Department of Finance na si Ralph Recto mga kababayan. Okay? Ito, anong sagot? If the government or if Supreme Court will require the government to return the funds doon sa lahat ng GOCC na kinuna nila, maisusuli pa ba mga kababayan? Yan yung katanungan, yan yung main question mga kababayan ha? At meron pang tanong, ano pang GOCC aside sa PhilHealth na kinuna nila ng pera? Ano pa? Bago natin puntahan yan mga kababayan, PDIC. Okay? Search nyo lang dyan kung anong meaning ng PDIC. Basta yung I mga kababayan ay insurance yan. Philippine Depository Insurance. Anong purpose niyan? Hindi ako familiar dyan yet. Ang nalalaman ko dyan mga kababayan, ang main role niyan ay siya yung nagbibigay ng insurance doon sa mga Pilipinong nagdideposito sa bangko. Okay, anong purpose? In case mga kababayan na magsara or magdeklara ng bankruptcy yung mga bangko at may mga deposito kayo doon, at least insured kayo doon. 1 million, I think I might be wrong. Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung mali ako. I think 1 million per depositor mga kababayan. Kung meron kayong pera na sa bangko, ang nag-i-insured niyan ay yung PDIC. So, ibig sabihin, dapat merong pera yung PDIC, mayroong pondo mga kababayan, kasi kung baka sakali, yung merong mga bangko anytime, ngayong 2025 or the following years, mag-declare ng bankruptcy or magsasara at merong active na mga depositors, yung PDIC po ang sasagot niyan. Okay? So dapat may pera. Unfortunately, hindi ko naman sinasabing walang pera mga kababayan, pero tingnan nyo. Aside sa PhilHealth, yung PDIC, kinuna ng roughly pa 104 billions mga kababayan. Transfer doon sa National Treasury at inallocate doon sa iba't ibang project. Marami daw project. Hindi minention lahat, pero magbibigay daw sila ng kopya kung anong mga projects nila inassign mga kababayan. At isa na doon yung salary standardization, kung tama yung pagka-remember ko, standardization mga kababayan ng mga government employees. Of course, wala naman sigurong nangyaring salary decrease. Of course, salary increase meron. Akalain mo namang hindi naman pwedeng magkukuha ka ng pera sa PDIC tapos para doon sa salary decrease ng mga government employees. Of course, hindi naman mangyayari yan. The most likely, para yan sa salary increase ng mga government employees. Di ba? At again, meron pang ibang proyekto. Hindi lang sinabi. Hindi pa lang natin alam. Nako, mga kababayan. At ito na yung main question. Kung maibabalik pa ba ang kahapon? Nako, kung maibabalik pa ba ang pera ng PhilHealth galing sa PhilHealth at ibang GOCC katulad ng PDIC? Mga kababayan, yung katanungan. Anong sagot? Kayang maibalik, pero ilalagay nila doon sa National Expenditure Program for 2026 mga kababayan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan mga kababayan, na hindi na nila kayang ibalik ang kahapon o hindi na nila kayang ibalik yung pera ng PhilHealth na kinuha nila, na i-transfer nila doon sa National Treasury mga kababayan.
Hindi na. Maibabalik nila yan next year na 2026. But through National Expenditure Program. Anong ibig sabihin? Gagawa pa sila ng National Expenditure Program, idadaan doon sa Kongreso, i-request pa doon para aproba ng Kongreso para maibalik yung pera ng PhilHealth. Oh. At ito, sagot, ito pang sinabi ni Senator Secretary Ralph Recto, mga kababayan. Kung pipilitin na maibalik ang kahapon o kung pipilitin na talagang ipabalik ngayong 2025, ang dami niyang sinabi, mga kababayan, mga masyadong technical. Oh, meron pa siyang mga deficit, hindi ko maintindihan. May pa siyang fiscal pressure to our deficit. Oh, merong pang mga ganyan. But basically, mga kababayan, ang simple, ang ibig sabihin lang yan, ang ibig sabihin lang yan, mga kababayan, in short, no, ay magsasuffer yung financial or budget ng Pilipinas for the next 18 months. Oh, mahihirapan tugunan ng pamahalaan yung pangangailangan ng bansa natin for the next 18 months kung talagang pipilitin nilang maibalik yung pera ng PhilHealth. Oh, tingnan niyo to, mga kababayan, ha. Kalain niyo? Pera ng taong bayan yung PhilHealth. Kahit sabihin nilang subsidy yan ng gobyerno, pera pa rin ng tao yan. Walang pera, hindi pera yan ni PBBM, hindi pera yan ni Ralph Recto, mga kababayan, na dinonate nila. Pera yan ng taong bayan. Oh. Ginawang subsidy doon sa PhilHealth. Binigay doon sa PhilHealth para nga magamit sa PhilHealth, para doon sa health. 'Di ba? And yet, since hindi nagamit, naka-standby doon, anong ginawa nila? Kinuha, binalik, transfer na sa National Treasury at inappropriate sa iba't ibang proyekto. O, di ba? Ngayon, kung kukunin ulit ng PhilHealth o ipababalik ng Supreme Court doon sa PhilHealth, sasabihin na nila na magsasuffer tayo yung bansa natin financially for the next 18 months. Oh, bakit tayong mga Pilipino ang magsasuffer? Yung pera galing sa atin. Pera natin yan. Inilagay sa PhilHealth. Then, kinuha galing sa PhilHealth. Tapos kung maniningil tayo, Pilipino, ipabalik doon sa PhilHealth, tayo yung magsasuffer. Kasi mahihirapan tugunan ng pamahalaan yung pangangailangang pera ng buong bansa for the next 18 months. Ano ba naman yan? Tanong natin, mga kababayan, ubos na kaya yung pera na yan kahit April pa lang? Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito, mga kababayan. Oh, akala nyo April pa lang, ha? April pa lang. Hindi pa tayo naka-half. Katatapos pa lang ng March, April 2 pa lang ngayon, mga kababayan. Katatapos pa lang ng first quarter. Mukhang, again, sasabihin ko, hindi tayo sigurado, kaya sinasabi ko, mukhang ubos na yung pera. Kasi hindi na nila maibabalik. Kasi kung ibabalik nila, mahihirapan na silang tugunan yung pangangailangan natin for the next 18 months. Ulit-ulitin ko talaga itong mga kababayan para matauhan tayong lahat dito. Or kung hindi man ubos na, mga kababayan, allocated na kaya yang pera na i-transfer nila galing sa PhilHealth at PDIC? Allocated na kaya yan? Pangalawang tanong, kung allocated na yan or appropriated na yan doon sa mga iba't ibang proyekto, yung level of importance niya,
Mas mahalaga pa ba sila doon sa health ng taong bayan? So dapat ibigay nila ito kung saan allocated. Kung meron pa ha, again, assuming meron pa mga kababayan. Kasi ito nga, tinatanong natin. Kasi April pa lang at sinasabi na kung i-transfer ulit sa PhilHealth, medyo malabo na. Kailangan dumaan sa NEP, i-request tapos i-approve ng Congress ulit. Yung kagaya ng budgeting. And then, kung talagang pipilitin, mahihirapan silang tugunan yung pangangailangan ng bansa for the next 18 months. Okay? So, mahihirapan daw sila. So, yun nga, tanong natin. Mukhang, nakikita natin dito na parang ubos na yung pera. So, assuming hindi pa ubos, allocated. Assume natin na allocated na sila. Or allocated na ba? Yan nga, tinatanong natin. Kung allocated na at hindi pa ubos, ganun ba sila ka-importante? Or mas importante pa ba itong inaallokita ng budget kaysa doon sa health ng taong bayan, mga kababayan? Mag-comment kayo dito, mga kababayan, kung anong sa tingin yung nangyayari dito sa administrasyon ni PBBM, mga kababayan. Naku, nakakalula, nakakahilo na ito, mga kababayan. Mapapamura ka talaga dito sa nangyayari dito sa administrasyon ni PBBM, mga kababayan. Nakalain nyo. Ang gulo-gulo na ng bansa. At ito pang nangyayari sa pera ng taong bayan ngayon. Nagpakulong pa sila, sabihin natin nagkidnap. Sabihin natin nagpakulong na lang. Nagpakulong pa sila ng former president, pinadala nila doon sa ibang bansa. At ito pa. Nagkuha ng 104 billion sa PDIC, nagkuha ng, sabihin natin 60 billion, kasi hindi pa man natapos yun pag-transfer ng 90 billion. Sabihin natin 60 billion galing sa PhilHealth. Akalain nyo, a total of 160 plus billion. Yan ha? 160 plus billion. Tanong natin nasaan? Nasaan na yan? Pera ng taong bayan yan. Naku. Anyway, mag-comment kayo dito, mga kababayan, ko anong sa loobin ninyo dito, anong naiisip nyo dito, anong nakikita ninyo dito. Dapat malaman natin din. Again, mga kababayan, paki-share ng video na ito para makita ng iba at maintindihan kung anong tunay na kalagayan ng ating bansa ngayon, mga kababayan. Nagkakagulo tayo. Ang daming binayulit na konstitusyon, hindi lang ang Kongreso, mga kababayan, pati yung executive branch nagbabayolate ng konstitusyon. At ito pa, pera ng taong bayan. Hindi natin alam, hindi ma-account kung saan. At nagkalabo-labo na yung mga allocations niyan. Hindi na natin alam kung anong priorities ng pamahalaang Marcos Jr., mga kababayan. Again, paki-like and share po ng video natin. So dito na lang po muna tayo, and then sana po matugunan itong issue na ito at maintindihan natin ito kung bakit nagkaganito, mga kababayan. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.